Ang tanong, nasan kaya si Libeste ngayon? Leandro Libeste. Mukhang nawawala. Ha? Oh, nasan kaya itong taong ito? Balita ko. Namaalam na? Paanong namaalam? I mean, namaalam yung kanyang kaluluwa sa Pilipinas. Ay, yung kanyang katawan lupa sa Pilipinas. Mukhang nagpunta daw ng ibang bansa. Nagpanik. Kasama yung nanay niya. Oy, namaalam, hindi po namatay Baka iniisip nyo patay na. Hindi po ganon. Masama po yung iniisip nyo I mean, ano lang muna. Relax muna sa ibang bansa. Okay, panoorin po natin ang balitang ito, mga pre. Hindi po siya umapir, doon po sa sabina na ibinigay po ng inyong opisina. Tama po ba ito, Director? Hindi po umapir kasi po nagbiyahe Umalis po. I want to confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa? Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po, no? Kasi... Naku, nagpunta ng Hong Kong. Ang hirap naman yan, Leandro Libeste. Libeste tuloy. Libeste, no? Nakakapagtaka naman, nung na-issue kayo dyan sa 10 billion pesos na yan, bigla kayong mag-travel. Bakit ganon? Aba, Libeste, no? Umuwi ka na ng Pilipinas. Harapin mo yung NBI. May sabpi na palalaban sa'yo Noon ang lakas-lakas mong makabanat sa administrasyon ni PBBM, nakisyo magnanakaw yung Pangulo, ganyan. Kayo pala may 10 billion pesos issue. Yung para sa solar energy, hindi po napakinabangan ng taong bayan. Tingnan nyo, ang mahal-mahal ng kuryente ngayon. Dahil sa inyo yan, mga Libeste kayo. Libeste, sorry. Peste tuloy. Tuloy natin. Positive po yan. Umalis po. Actually, parehas po sila ni Senator Ligarda. No? So, Ligarda. Ngayon, saan kaya kayo pupulutin? Diba? Alam niyo, pag nasampahan kayo ng kaso, no bail pa naman yan. Pag nalabasan kayo ng warrant, no bail pa naman yan. So, happy family kayo. Sabi ko nga mga pre, maraming mga DDS senators or DDS, no? Yung magpapasko po sa kulungan. Happy family po sila doon. Nagsenador lang para magnakaw, nakakahiya. Nagkongresista lang para magnakaw, nakakahiya. Tapos sasabihin nyo, naglilingkod kayo sa taong bayan, punyeta kayo. Buha ka ng inan nyo, naglilingkod sa bayan, o nagpapalakas ng na nagpaparamay ng pera. Tangina, huwag nyo nga sabihin sa amin yan na naglilingkod kayo, hindi namin ramdam. Kasi kung naglilingkod kayo sa taong bayan, bakit maraming nagpo-post dyan sa social media na ang mahal-mahal ng bill namin ng kuryente ito? Isang ilaw lang. 2 ilaw. Magbibil ka 30,000 pesos. Putang ina. Tapos sasabihin nyo, naglilingkod kayo sa taong bayan. Mabulok kayo sa kulungan. Confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senador. Magkaiwalay po, si Leandro Libeste po, umalis po noong August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po, umalis noong August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong. Pero hindi sila magsabay para hindi halata. Ganun lang. Final destination is France. So, yun po yung details na nandiyan dyan, po. Kailan niyo po inilabas yung sabina for Libeste, sir? Lunes po. Maaga pa po. Lunes pa po. Nauna po ito sa kanyang flight. Tama po? Tama po. I'll just check the date po, DJ Chacha, para sigurado po tayo. Monday, sir, is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya ng bansa. Yung niya. Pero it was already been made public nung Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August 3 at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin.
Ano pong nakalagay sa sulat, Direktor? Pares din po no kay Kong Jean Paras nang sinasabi dun sa sulat ang salita po nila kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Yan hindi pa considered na kakasuhan po sila or may kaso. Pero guilty na po sila. Wala pa nga Nagtago na. Masyado kayong advance. Partida wala pa po Pero, naghahanap na ng mapagtataguan. Grabe. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po ng issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na nagdadamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya Nako. So mas maganda po, umarap sila sa amin, sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila. Wala yun, yung tamang forum, tamang panahon. Sabi-sabi lang nila yun. Pero ano na yun, naghahanap na naman pagtataguan yun sa ibang bansa. Dito sa NBI, and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigation, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. Oo. Direktor, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo? Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano isasagot. Hindi pwede yun na ebidensya mo, ebidensya ng NBI, kukunin mo. Pwede ba yun? Antayin nyo yung isasampa sa inyong kaso kung meron. And then yun yung sagutin nyo. Kaya hindi naman pwede na hihilingin nyo na patingin ng ebidensya para mapaghandaan namin. And naglulukuhan lang. Finding po ito, wala ka naman pong pagpaplanuhan pagka tinanong ka, dahil ibig sabihin, based on your personal participation and recollection. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nila pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa page, Facebook po nila. Categorically ba, dinideny ni Jean Paras na nakausap niya tungkol sa planong ito, itong talent manager, at ito si... If i-frame up mo si Recto, ikaw tuloy yung nagmukhang kawawa. Ang pangit talaga no na may plano ka sa ibang tao na hindi maganda. If i-frame up mo, ayan tuloy, ang tindi ng balik sa'yo. Yeah? Buhay mo talaga yung mawawasak dito. Yung pagnanakaw ng pamilya nyo, bistado, nalaman ng taong bayan. 10 billion pesos, hindi po, normal, no? Malaking pera po yan. 10 billion pesos dapat i-a-apply doon sa solar energy na yon. Pero, yung solar energy na yon, wala namang nangyari. Hindi naman po napakinabangan ng taong bayan. Tapos ang depensa nyo, hindi kayo magnanakaw. Nasaan yung pera? Nasaan yung resulta? Nakinabang ba mga Pilipino? Hindi. Mahal pa rin ang kuryente. Lalong nagmahal. Kaya dapat talaga ang sisi ng mga tinamaan ng mahal na kuryente, ibagsak sa inyo, mabuwakan ng ina kayo. Oo. Leandro Libisi naman po, categorically ba, dinidinay niya na nag-usap sila ni Jean Paras tungkol dito. Para po magkaroon ng kaliwanagan. Direktor, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na or the provision under NBI na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan? Meron po nga yung Memorandum Circular number 48 po ng DOJ po. Nandun po yan Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yun po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya. Nung isang beses nga po, parang nung isang gabi, may nakita kong interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw, ang nag-approach daw, ito daw tong talent manager ang nag-approach kay Jean Paras para gawin tong plano na to.
at humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari pa raw 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng anggulo. Gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno, ng mga babae na ilalabas nila para magdemanda at mag-press-con. Isang law firm, but how many lawyers are we talking about? Apat po. Apat na lawyers. And Opo. very soon, isasapubliko niyo po ito or hindi na? Paano po? Isasapi na po namin sila. Papasapi na po namin yung mga lawyers na ito. Sa susunod, Childline. sa susunod na linggo na po ba ang sabilan? Today po, papaready ko na yung sampina para po masampina sila. Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste? Paano po yun? Kung di sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasapina sila ulit? Ano pong next action nyo dito? Other chance kasi wala namang pumpasok din kahapon, bagyo. Ipapatawag pa rin po ulit namin, parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they lose the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sanang i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung sa kabidadali ng ebidensya, kung kinakailangan mo yung mga kasuhan, gagawin po namin yun. So, yun ako nakikita ko na po dito. Shoot po ito sa banga, no. Makakasuhan po talaga to, mga pre. At makukulong, 'di ba? Kasi itong usaping 10 billion pesos na to, hindi po ito simpleng pera lang, malaki po ito. No bail po ito pag nagkataon. 'Di ba? So, kung kayo po, pabor po ba kayo na makulong itong mag-ina na to? Press 1 nga po sa pabor, press 2 po kung hindi. Kasi kung ako po yung tatanungin, mga pre, pabor na pabor po, no? Kasi maliwanag naman, walang napakinabangan yung mga Pilipino. 'Di ba? Sa solar energy na 'yan. Walang dahilan para hindi sila makulong. 'Di ba? So ayan, bago po tayo mag-move sa next topic po natin. Ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And at may ano po tayo dyan, may TikTok, kompleto po yan, mga pre. Kalembangin nyo na lang po yung mga social media accounts natin dyan. Ayan may TikTok, Facebook page, kompleto po yan. So, yan ring the bell button po, mga pre. Ayan. Alright. Ito na. Pag-usapan po natin ngayon, ito po yung ating next topic, mga pre,